Siguro naman kilala nyo to, no? Ako personally, hindi ko siya kilala. Hindi ko nga maalala yung pangalan niya. But nakita ko siya sa TikTok with isang host sa ABS-CBN, si Luis Manzano. Marami nakakakilala kay Luis Manzano. Syempre kasi matagal na siya sa TV and kaedad ko siya. He's like 40-something years old, like me. And remember when I said, I will post those content creators na hindi ko na-appreciate. At isa na ang content creator na to. I have nothing against her personally, pero yung napopromote niya, indirectly, yun yung against ako. At ano yun? Yung napopromote ka na okay lang maging mataba. Alam niyo po, sa Pilipinas pa naman isa talaga sa problema sa atin is yung misconception. Lalong-lalo na kahit sa school, na kapag mataba ka, ay, ang healthy niya, ang cute. Kapag mataba, healthy. Kapag payat, hindi ka healthy. Lumaki ako na payat at lagi ako nasasabihan na unhealthy ako. Pero for me, ngayon na malaki na ako, it's better to grow up na payat ka kaysa lumaki kang mataba ka. Oops! Huwag magalit ang mga matataba because this is really important for you. Alam nyo ba na napakaraming namamatay dahil sa obesity? Okay, let me explain. Kahit nga i-google nyo po, ang obesity at overweight ay isang factor na marami ang namamatay with non-communicable disease. Ano ba itong non-communicable disease or NCD? Ito yung mga sakit dahil sa impeksyon. Okay, bakit ka nagkakaroon ng infection kapag ikaw ay overweight o di kaya obese? Ano ba yung overweight? Sobra sa timbang. Ano ba yung obese? Mas sumobra pa sa sobrang timbang. Paano ba malalaman kung nasa average weight ka? Of course, you have to search. Nasa Google lang naman yan. Yung talagang average weight for your height. Ang tawag dyan is BMI. So, para sa akin, importante na merong taong magsasalita against this idea na okay lang maging mataba. Kasi hindi po okay maging mataba. Lalo na yung mga baby ngayon. Kahit sanggol pa, nagiging overweight na. Kahit na toddler pa, overweight na. At akala ninyo cute yan. Hindi po yan cute. You are endangering. You're putting risk to the life of that very young child na sana pwede pang mabuhay ng matagal. Ang BMI po, ang ibig sabihin niyan is Body Mass Index, BMI. So kapag po sumobra ang iyong weight or timbang sa iyong BMI, ibig sabihin overweight ka na. Kapag sumobra ng 30, that's obesity na. Talagang sobrang taba. Ano ba talaga ang nakakatakot kapag mataba ka? Kapag sumobra ka, kahit overweight lang ano ba ang problema dyan? Ang problema dyan, magfa-function double or triple ang iyong katawan. Tulad na lang ng content creator na to. 'Di ba? Dahil sa laki niya at dahil sa sobrang taba na nandyan sa katawan niya, doble ang function ng heart, ng organs, lalong-lalo na sa digestive system. Lahat, buong sistema ng katawan ay nagfa-function ng doble-doble, kaya nagkakaroon ng infection. Now, I have an example with this. Kasi, baka sabihin nyo, wala kang masabi kasi wala ka namang alam. Well, I have an obese niece. Napaka-obese niya talaga. Sobra-sobra yung weight niya nung bata siya. She was like around 10 or 11 at yung weight niya ay umabot ng 80 plus kg. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Nagkaroon siya ng infection. At first, palagi lang UTI until nagkaroon na ng masakit sa malapit sa puso niya, and doon na nalaman na sobrang laki na pala ng bato na nandun sa ovary niya. So, ang nangyari, tinanggal yung ovary niya sa right, lahat, at meron natitira pa ng konti sa left. So, this is because of excessive fats na kung saan-saan na lang tumutubo sa buong katawan. So, okay ba maging mataba? No, it's not okay. Okay bang i-promote na dapat proud ka sa pagkamataba mo? No. Kasi binibigyan mo ng negative impact about health ang mga kabataan.
Lalong-lalo na ngayon na sobrang freedom na ang sinisigaw ng kabataan. It's okay not to be okay, o di kaya it's okay to be big, it's okay to be fat. Yan yung mga sinasabi na nagkakaroon ng sakit. Hindi lang ang mga matatanda, pati na ang mga bata. Kaya, kapag may naririnig kayo na my body, my rules, you check kung ano ang ginagawa niya. Kapag nagpo-promote ng okay lang maging mataba, i-ekes nyo agad yun. You don't have to report this kind of video. Pwede nyo namang skip na lang at wag ipapanood kasi talagang hindi yan magandang impluensya sa'yo at sa mga kabataan.